Aljun, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, sir. Maraming salamat at pumayag ka na ma-interview at ma-feature yung karanasan bilang isang batang-batang special forces na pero kakaibang kwento mo kasi nagsimula ka na KAFGU, na naging special forces, and then yun nga, tinamaan ka ng IED at age of 25, naputol yung lower part ng paa mo. Pero just the same, buhay na buhay yung spirit mo na mag-serve and motivated ka. So, paki-share lang natin para sa kabataan and sa sambayan ng Pilipino ano yung dinaanan mo rin bilang isang KAFGU and then Special Forces. So, go ahead, Aljun. Yes, sir. Year 2013 po, sir, pag-graduate ko ng high school, sir. Pumasok na po ako bilang isang KAFGU Active Auxiliary. Nag-training po ako sa Laor, Nueva Ecija, sir, sa 70 IB. Kasi sa hirap po ng buhay, sir, wala po akong pang-aral para sa kolehiyo, sir. Ano ba sabihin ng KAFGU para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang KAFGU? Ang meaning po ng KAFGU, sir, Citizen Armed Forces Geographical Unit, sir. Anong ginagawa ng KAFGU sa isang normal na barangay? Bali, kami po yung nagpoprotekta sa isang lugar o isang barangay, sir, na naka-deploy sa malayo sa syudad, sir. So, yun, katulad mo, di ba? And kunyari, sana hindi man mangyari na magkaaway-away tayo ng mga dayuhan kasi yung mga KAFGU kasi kayo kayo ang defender ng community nyo, di ba? Yes, sir. So, ano yung mga normal na ginagawa nyo noon nung KAFGU ka pa? Bali, nagpapatrolya po kami around sa area of responsibility po namin sa barangay, sir. Tsaka sa mga kalapit na barangay po, sir. Batang-bata ka pa noon. Anong age mo na nag-KAFGU ka? Bali, nung pumasok po ako ng KAFGU, sir, nung nag-apply po ako, mag-18 years old pa lang po ako, sir. Ganon kabata, no? Yes, sir. Ganon kabata. Nag-serve ka na sa bayan natin bilang KAFGU. Yes, sir. At hindi naman ganun kataas yung sweldo na ating KAFGU. Magkano nang tinatanggap mo noon? Nung pagpasok po namin, sir, bali naging 2,700 po yung SA ng KAFGU nun, sir. Yung subsistence allowance po, sir. Kasi yun naman lang tinatanggap nyo, di ba? Yes, 2,700 isang buwan. Yes, sir. Yun na yun, sweldo nyo, yun na yung pagkain, yun na lahat. Sir. Doon na po namin lahat pinukuha yung panggasto po namin sa kampo, sir. Sa kampo. Pero kahit papaano naman, kung off day nyo, pwede kayong magtrabaho sa ibang bagay. Pwede po kaming mag-sideline ng ibang trabaho po sa labas, sir. Pero ano kasi yan, di ba? Sa ganyang natatanggap nyo na SA, ang ibig sabihin ng SA ay subsistence allowance. Yes, sir. Nakukuha ng mga KAFGU na magsilbi ng tunay, di ba, na Opo, sir. Sa ganun lang na halaga. Ngayon kasi magkano na bang SA? Nasa 4,500 po, sir. So yun na rin natatanggap ng KAFGU ngayon. Yes, sir. Monthly. Yun ang binibigay ng gobyerno monthly. Opo, sir. Ano ba yung mga duties mo noon? Example mo nga, ano yung buhay ng isang KAFGU nung KAFGU ka pa? Bali, nung KAFGU po ako, sir, ako po yung ginagawang lead scout po nung pag nagpapatrolya po kami noon, sir. So, lead scout ka na. So, ibig sabihin, nakataya din ang buhay mo na, yes, di ba? Yun na. Nakataya na ang buhay mo sa halagang 2,700 a month, yes, di ba? Sir. Ano naman yung kasiyahan mo noon? Dahil batang-bata ka, 18 years old, teenager ka pa nga noon, di ba? Yes, sir. Anong kaligayahan mo noon na KAFGU ka na? Bale, gusto ko rin pong matulungan po kasi yung parents ko noon po, sir. Kasi nag-aaral din po yung mga sumunod sa akin na kapatid ko. Para at least may panggasto din po, sir. Pero hindi ka na natuloy magkolehiyo? Hindi na po, sir. Paki-explain nga bakit hindi ka na natuloy magkolehiyo. Sa hirap din po kasi ng buhay noon, sir. Bali, high school pa lang din po ako noon, sir. Nakikikuan na rin po ako sa pagsasaka. Naghahanap na din po ng pwedeng pagkakitaan, sir.
Talagang ano na, talagang Yes, sir. hirap ng buhay Yes, talaga. sir. And paano ka nagdesisyon na maging sundalo at maging special forces? Gusto ko rin pong yung mas lumaki po yung pwedeng panggasto, sir, na pwedeng maitustos po sa pamilya, sir. Yun yung ano mo. Opo, sir. O sige nga, ikwento mo nga yung naging training mo muna bago, training mo. Para at least marami rin nanonood dito ng mga aplikante na sundalo eh. Paano ba yon? Noong panahon mo, di ba? 20, ano yun, 20, nung pumasok ka? Sundalo po, sir. Oo. 2017 po, sir. Sige, 2017. Ikwento mo nga, paano ka nagsundalo? Ano yung process mo? Bali, nung nag-apply po kami ng sundalo, sir, dumaan po muna kami sa physical fitness test, sir, swim test, tsaka sa medical, kinandakan po kami sa medical po, sir. And then Nakapasa naman, naipasa ko naman po lahat ng activities po noon, sir. Kaya isa po ako sa nakuhang maging candidate soldier po noon, sir. Bakit ka dito ka sa quota ka ng SF o ano? Quota po ng SF. So talagang ano ka? Yes, sir. Talagang dito ka na born and bred na special forces. Yes, sir. Sige. Ano ang kaligayahan mo bilang naka-join ka, bilang naging bagong sundalo ka dito sa Special Forces? Masaya po, sir, at maganda po yung samahan namin dito po sa Special Forces, sir. Tinuturuan ka po ng maayos ng mga senior mo, sir, kung ano yung dapat mong gawin, sir. Anong kaibahan nung kapwa ka tsaka nung Special Forces ka na nandito ka na? Malayo ba? Yes, sir. Malayo. Mas maganda na sweldo, no? Ano, no? So, saan ka unang na-deploy? Pagka-graduate po namin ng candidate soldier noon, sir, na-deploy po ako sa 5th Special Forces Battalion po, sir. Sa Cotabato City po, sir. Okay, so yun, di ba? Ibang-iba yun dito sa Luzon. Yes, sir. Magkasing init. Laur tsaka Cotabato, mainit talaga pareho. Pero yes, ibang-iba doon, di ba? Yes, sir. Ano yung mga impression mo sa Cotabato nung unang dating mo ba? Ano ba dito? Anong kaibahan nung buhay mo sa Luzon versus nung pagpasok mo na ng Cotabato? Bali, malaki po, sir, kasi malaki po yung pagkakaiba nila, sir. Kasi halos pagka-deploy ko po dun, sir, yung bigla na lang po kaming magpapatrol kasi may binaril. Bigla po kami may pupuntang lugar kasi may inisparo, ganun po, sir. Yung malaki po yun po yung pagkakaiba, sir. Magulo po talaga sa part ng Mindanao, sir. Pero dahil sundalo ka, yung utak mo talagang oriented, yes, talaga na, sige, kahit na to, go ako, ganon. Go pa rin po, sir. So sige nga, ano mo nga yung operation nyo na, yung mga memorable na operation mo, lalo na yung pagkatama mo? Bali nung way back March 2020 po, sir. Nag-operation po kami sa Barangay Sanyag, Dato Hooper, Maguindanao, sir. Sampatuan, sir. Bali clearing operation po kami dati, sir. Tapos habang yung first day po, sir, parang may kinagabihan po nung first day, sir. Kasi 2 days lang po ako sa area, sir, mula nung dineploy kami sa sir, operation, sir. Kararating mo lang? Yes, sir. Bali, dineploy kami ng gabi, sir. Tapos madaling araw na lumakad na kami, sir. So parang bagong-bago galing dito sa Manila, galing sa Manila? Bali, hindi po, sir. Bali, 2 years na po ako sa Cotabato nun, sir. Na-deploy na po ako sa company, sir. Okay. Yes, sir. Bali, kinagabihan po ng yung first day po namin dun, sir. Bali, parang may iba po yung sir, yung nararamdaman ko na parang may ibang mangyayari. Ay, masama yung pakiramdam ko na hindi ko ma-explain, sir. Kung anong Tapos kinaumagahan, sir, habang paakyat po kami sa
palapit po kami sa area ng kalaban po, sir. Doon na po biglang may nangyari sa akin, sir, na naapakan ko po yung IED po, sir. So talagang ikaw solid na nakaapak ng IED? Yes, sir. Bali pagkasabog po ng IED, sir, putol po kaagad itong kanang pa ako, sir. Biludan niya po yung pagkaputol niya, sir. Paano? Saan naputol? Hanggang dito po sa kwan, sir. Baba po ng tuhod, sir. Grabe. Yes, sir. Ganyan talaga matamaan ng ganyan talaga matamaan ng IED, no? Yes, sir. And then batang-bata ka pa noon, 24 years old. 25 po, sir. 25 na. Yes, sir. Nung pagsabog ng ganon, anong sumagi sa utak mo? Siyempre, tulala ka muna. Yes, sir. Bali, pagsabog po, sir. Pagkasabog po ng IED, sir, parang yung pandinig ko, sir, hindi pa siya, yung nangyari po sa akin, sir, parang hindi pa po nagkuhan kaagad sa utak ko, sir, na Hindi may nag-register. Hindi Yes, sir. nag-register sa'yo. Yes, sir, na may masamang nangyari po sa akin, sir. Tapos mga ilang seconds, sir, nung nawala po yung umuugong po sa pandinig ko po, sir, inangat ko po yung katawan ko, sir, para tignan ko po yung paa ko, sir, kung ano po yung nangyari. Kasi tumalsik po ako pa talikod, sir. Pagsabog, sir. Sa lakas. Yes, sir. Ano? Bali, pag angat ko po ng ulo ko, sir, hindi ko po maiangat, sir, kasi yung backpack ko, sir, nandito pa rin po sa katawan ko, hindi ko po matanggal, sir. Kasi naiipit po yung strap ng backpack, sir. Tapos nung pag-angat ko pong gano'n, sir, hindi ko po talaga makita yung paa ko, sir. Kaya pinilit ko pong inuupo kunti, sir. Nakita ko po, sir, na putol na po yung kanang paa ko po, sir. Anong feeling ng ganon? Batang-bata ka, Bali, nung pagkakuan, sir, nung pagkasabog, sir, wala pa, ang inisip ko na lang po muna nun, sir, yung pamilya ko, dapat kailangan kong makauwing buhay, sir. wala ka pang asawa nun, di ba? Wala pa po, sir. So, bakit mo biglang yun yung, hindi, importante lahat ang pamilya natin sa atin, pero bakit parang sa isang sundalo, di ba? Yun yung una mong kuan ba na, alam mo nang putol yung paa mo. Yes, sir. Ano yung kuan mo nun? Paano mo inano yung pamilya mo na, Sabi ko, sir, gusto ko pa pong makita yung pamilya ko, sir. Gusto ko pa pong makatulong, sir. Yun po yung unang naisip ko nun, sir. Kaya tinatagan ko po yung sarili ko po habang pina-first aid po ako sa area, sir. kasi talagang tinornikay ka na, Yes, sir. talagang, Pagsabog po nun, sir, bali, sumisigaw, pagkat kita ko pong putol yung paa ko, sir, sigaw po ako ng medic, sir. Nakadalawang beses po ako sumigaw ng medic, sir. Pero hindi pa po nag-move kaagad yung medics namin, sir, kasi biniverify po muna yung area, sir, kung may puputok, sir. bakit ikaw lang ba nandun? Wala kang kasamang katabi? Meron po, sir. Bali, yung team leader ko po yung sinusundan ko, sir. Hindi siya na ano? Wala po siyang, hindi po siya nagalusan, sir. Bali, tumalsik lang din po siya paharap, sir. Ikaw talaga napuruhan lang Yes, na sir. ano? Bali, hindi lang po ito yung tama ko, sir. Bali, dalawa po sila, sir, pati sa kaliwa, sir. May tama din. Yes, sir. Dalawang ano? Ito po, sir. Bali, nabakbak po yung laman nito, sir. Natanggal po yung laman, sir. So, pero ngayon, hindi na bali yung buto. Hindi po, sir. Bali, itong laman po nito, sir, tinapalan lang po galing dito, sir. Sa legs ko po, sir. Grabe, no? Yes, sir. Anong feeling mo na nun, nung ganun na yung nangyari na ito na, katapusan ko na ba to? O pamilya mo na inisip mo na kailangan kong makauwi muna? Kasi batang-bata ka 25 Yes, years old. Wala pang sa mundo, ano ka pa Yes, sir. bagito ka pa noon, sir. di ba? Yung ganon, may anong sumagi sa'yo na, may pagsisisi ba? May galit ba? May ano ba? Wala po, sir. Ano? Bali, ang kwan ko po muna, sir, sabi ko, masyado pa po akong bata, sir, para mawala sa mundo, sir. Ganon. Yes, sir. Masyado ka pang bata para mawala sa mundo. Yes, sir. Kaya pinatatag ko po talaga yung isipan ko nun, sir, na kaya kong daanan yung pagsubok po na yun, sir.
Pero sobrang pagsubok yon dahil dalawang paa mo. Hindi mo pa alam nun kung yung isang paa mo masave pa, di ba? Yes, sir. Yun po yung lagi kong tinatanong nun, sir, kasi inoperahan po ako sa Cotabato City Regional Hospital, sir. Mm. Bali, yun po yung lagi kong tinatanong sa doktor, sir, kada dala niya po ako sa akin sa operating room, sir. Mm. Kung isang paa lang ba talaga yung puputulin, sir? Sabi ko, Kasi yun talagang major concern mo Yes, sir. dahil talagang kasi kung dalawang paa yung mapuputol, sir, mahihirapan na po akong maglakad, sir. Kasi kung isang paa lang po, sir, kaya pa pong gawan ng paraan, sir. Mm. So, nung sabihin niyang hindi, isa lang papuputol. Hindi, kasi putol na Yes, yung sir. isa di ba? Yes, sir. Nung sabihin niyang hindi puputulin yung isa, anong feeling mo nun? Mas na high moral po ako, sir. Grabe, no? Yes, sir. Bata ka di ba? Batang-bata ka noon. And yung mga generation mo, Gen Z ka nga ano ang kwan mo nun? Parang, kasi ano yung mental health di ba? Yung, Yes, sir. siyempre, naburyong ba yung utak mo nun Opo, na, ano yun, nung katatapos niyan? Bali, inaamin ko po, sir, nahirapan din po talaga akong nag-adjust nun, sir. Meron pa po yung tipong nung nagpapagaling po ako sa hospital, sir. Feeling nung pa ako po, sir, parang ang katingin nung pakiramdam niya, sir, na may parang buo pa siya na kakamutin ko. Iaangat kong ganun, sir. Putol naman po pala, sir. Mm. Bali, doon po talaga ako nahirapan nag-adjust, sir. Meron pa po yung part na nung natuto na po akong magsaklay, sir. Mm. Ihahakbang ko yung paa ko po, sir. Nakalimutan ko na putol po, sir. Kaya yun na tumba po ko sa saklay, sir. Ito po yung tumukod, sir. Yung buto po nung dulo, sir. Yung ganun, yung sa biglang iglap na yun, nagbago lahat yung mundo mo, Yes, no? sir. Ano pa mga adjustment na ginawa mo sa buhay mo? Bali, madami po, sir. Kasi dati naglalaro po ako ng mga basketball, sir. Mm. Nagja-jogging po ako kada hapon sa kumpanya po namin dati, sir. Yun po yung mga mahirap na hindi ko po ma-i-adjust kaagad, sir, noon, sir. Kasi Nasanay talagang po gusto mong gawin pa rin yon. Yes, sir. Nasanay po kasi ako dati, sir, na kada hapon tatakbo or magbabasketball po, sir. Magpapapawis po, sir. Anong feeling ng isang tao na gusto mong gawin pero hindi mo na magawa? Wala, sir. Saglit lang, sir. Oo. Kasi mahirap sagutin yan, di ba? Na parang Yes, sir. forever na Parang bulag ba na hindi ka na ulit Yes, makakakita. sir. Ikaw kasi naputulan na ng paa. Siyempre, hindi na ako makabasketball. Yes, sir. Sa totoo lang, PWD na ako. Yes, sir. Batang-bata pa, 25 years old. Wala ka pang asawa nun. Yes, sir. May girlfriend ka na nun. Meron po, sir. Yun din po yung napangasawa ko, sir. So, paano niya tinanggap din na ganyan na yung kalagayan mo na nangyari yung nangyari sa'yo? Yes, sir. Yun din po yung malaking pagsubok para sa kanya, sir. Kasi mula po nung nangyari sa akin to, sir, siya na po yung buwantay sa akin sa hospital, kasama niya po yung nanay ko, sir. Na talaga? Girlfriend Yes, sir. mo pa lang nun? Yes, sir. Na napatunayan din niya yung kanya sa'yo. Yes, sir. Hindi niya po ako iniwan, sir. And girlfriend mo siya mula Kapgo ka o Hindi po, sir. dito lang na? Nag-girlfriend ko po siya nung sundalo na po ako, sir. So talagang tested mo rin yung asawa mo ngayon noon Yes, sa sir. pagsubok na yan? Opo, sir. Hindi niya po talaga ako iniwan, sir. Kahit saglit lang po, sir. Nasa tabi ko lang po, sir. Ultimo, yung pag-dressing po sa akin, sir, na sumisigaw ako sa sobrang sakit, sir. Siya po yung kasama ko, sir, sa kwarto po, sir, na nag-aalalay po sa nurse, sir. Kasi nung hindi pa naghilom ang sugat mo, alam ko yan, sabi Luna, ide-dressing ka talaga. Yes, sir. Sakit talaga yan. Opo, sir. And nandun ang nanay at girlfriend mo. Yes, sir. Sila po yung nagbantay po sa akin.
Grabe, no? Grabe yung ganun na, ano, no, na yung, siyempre, ikaw, buti nandun yung pagmamahal ng nanay at girlfriend mo, kundi Yes, sir. siguro, sa murang edad mo, hirap nun eh. Yes, sir. Mahirap po talaga mag-adjust, sir. Nang walang katulong po, sir. Wala pong sumusuporta sa'yo, sir. Nung palabas ka na ng ospital, after how many months yun? Bali, nung mula po, bali nung nangyari po sa akin to, sir, sakto po na nagkwan din po yung pandemic nun, sir. Yung COVID, sir. Kaya, mula nung na-confine po ako sa Cotabato City, sir, nailipat po ako sa, sa Camp Siongco Station Hospital, sir. Doon na po, COVID na? yes, sir. Doon na din po ako nagpagaling, sir. Bali, hindi na din po kami nakalabas nun, sir. Ay, ibig sabihin, lumuwas galing Nueva Ecija, nandun sa... Kasi alam ko rin na gaano kahirap din yung mag-adjust yung magulang mo at saka Yes, sir. girlfriend mo sa buhay doon. Iba rin doon eh. Yes, sir. Talagang sabay-sabay kayo ding nag-survive sa COVID na lang doon. Opo, sir. Bali, hindi din po sila nakakalabas, sir. Gaano kahirap ang buhay nila nun bilang tagabantay mo? Well, of course, lahat nun, exposed tayo sa COVID eh. Yes, sir. Bali, kung ano yung pagkain ko din po nun, sir, yun na din po yung kinakain nila, sir. Share-share na lang din po kami nun, sir. Wow. Natapos ang COVID, dito ka na? After mga 6 months po, sir, bali, i-evac po sana ako, ililipat po sana ako ng Biluna, sir. Para sa prosthetics na paa po, sir. Kaso hindi pa po tumatanggap yung Biluna nun ng pasyente, sir, kasi kalakasan nga po ng COVID, sir. Kaya ang nangyari po, sir, pinauwi po muna ako sa probinsya po namin sa Tarlac, sir. Tapos after ilang months ko po sa Tarlac, sir, na nagpagaling, sir, pinareport na po ako dito sa headquarters company po dito sa Espra, sir. So, nung pagbalik mo dito, umalis ka dito na batang-bata, buong buo ang katawan, Yes, motivated. Pagbalik mo dito, yung nga, putol ng paa mo, Yes, anong nag-iba sa ano mo, pananaw mo sa mundo? Malaki po, sir, kasi dati, nung kumpleto pa po ako, sir, nakakapag-duty pa po ako, sir. Bali, ngayon, sir, nakakapag-duty pa din naman po ako, sir, pero sa office na lang po, sir. And yung motivation mo, ganun na ganun pa rin? Yes, sir. Bali, galing ko po ng kumpanya, sir, nung hindi pa po ako nasabugan, sir, tas pag-report ko po dito na putol ako, sir, zero knowledge po talaga ako sa computer nun, sir. So, anong ginawa mo para, Bali, yung kasama ko po dati sa office, sir, tinuruan niya po ako mag-computer, sir, hanggang sa, sabi ko sa sarili ko, wala na din akong ibang pwedeng gawin, hindi na din po ako pwedeng mag-duty, sir. Kaya pinersa ko po talagang matutong mag-computer, sir. Ngayon, ano ka na? Ikaw na ang... Admin NCO po ako ng Office of the Regiment Inspector General, sir. So talagang ano ka na noon, buhay na, skilled ka na. Yes, sir. So bilang isang PWD ngayon na nasa armed forces, nasa army, ano yung ano mo ba? Ano yung masabi mo sa mga kapwa mo na PWD na dumadaan din sa ganito na ano, buti ka ikaw kasi may sweldo ka, maganda pa yung, kahit may trabaho ka, and then yung nga, kinasal ka na ba? Ikakasal ka pa lang? Kasal na po, sir. Nung May po, sir. Bagong kasal ka lang, and swerte mo, meron kang girlfriend o naging misis na inalalayan ka kahit ano man ang nangyari sa'yo, di ba? Yes, sir. Anong masabi mo, advice mo, or inspiring ano mo doon sa mga dumadaan sa ganyang katulad mo na mga kapwa mo na PWD na ngayon? Ang may advice ko lang po, sir, laban lang po, sir. Lahat po ng pagsubok, sir, may katapusan po, sir. Palakasin lang po yung isip, sir, na kayang lampasan lahat ng dumadaan na pagsubok sa buhay natin, sir.